Hello guys! Welcome back again to my channel and it's me, Chading. And for today's video guys, ay magre-reband po tayo ng virgin hair. Yes, virgin hair. Perfect po ito guys para doon sa mga beginners na gustong matuto mag-reband. Tips pala guys para sa mga beginners po natin dyan, wag po muna kayong magre-reband ng dry or damaged hair para maiwasan po nating makasira ng buhok. Mas maganda po mag-start po tayo doon sa mga virgin hair or kagaya nito guys, wala pang damage para at least yun, maiwasan po natin na makasira ng buhok. Sa pag-a-apply ng gamot guys, wag po natin isasagad ang gamot sa anit para hindi masugatan ang ating kliyente. At pag ganitong buhok guys, i-press po natin ang gamot sa buhok para talagang pumasok siya doon sa loob at malagyan lahat. Ganyan, i-press po natin. At pwede pong isagad natin hanggang sa baba ang pag-a-apply kasi virgin hair po ito. So ayan guys, after natin mag-apply, ibababad po ito natin. Usually guys, pag virgin hair, ibinababad ko lang po ito ng 45 to 1 hour. Then, i-retouch po natin yan guys. And kung hindi naman po siya naluto within 1 hour, not test po tayo or mag-test trans para malaman po natin if luto na ang hair. At kung hindi pa po siya luto within 1 hour, ayan, i-extend po natin ng konti. But at the same time guys, from time to time po talaga guys, check po natin yung hair para hindi po masubrahan ang pagkababad ng gamot sa buhok. Kasi guys, pag nasubrahan po, may tendency po siya na mag-dry. At kung masubrahan pa talaga siya sa pagkababad, pwede siyang masunog at mauwi sa... Ayan, pagkasunog guys, inulit ko lang, di ba? So ayun guys, pagkatapos po natin ibabad ang buhok ng bonggang-bongga at kung naluto na po siya, babanlawan din po natin at ibublower ng Bongalicious 100% dry at ipa-follow na po natin ang pagpa-plancha.
tapos na tayo mag-blower. Ngayon, magpa-plancha na tayo ng hair lalo. Ayan, ang pagpa-plancha guys. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang pagpa-plancha, kailangan bonggang-bongga ang plancha guys ha. Yung tipong lalabas talaga ang kanyang pagka-shiny. Hindi yung basta lang nadaanan lang ng plancha. Kasi kahit luto siya sa gamot, kung hindi naman po luto sa pagkaka-plancha, hindi po rin maganda ang ating ribbon. Pwede siyang maging dry at hindi siya flat. Kasi guys, ayan, pag kailangan luto ang ating pagkakababad sa gamot at syempre luto din ang pagkaka-plancha. Kailangan yung dalawang yan ay perfect ang pagkakagawa kasi yan po ang kung hindi po maganda ang pagkakababad at pagkaka-plancha, ang resulta niyan ay malaking back job. Pagkatapos po natin mag-plancha ng bonggang-bongga, ngayon i-apply naman po natin ang neutralizer guys. Ayan, neutralizer lang po yan. Wala po tayong ibang ihahalo na kung ano-ano, kundi ang kanyang neutralizer lang yung rebonding cream number 2. And after natin mag-apply nito guys, ibababad po natin ng 30 minutes to 45 minutes bago po natin banlawan. And pag natapos na siyang naibabad, banlawan po natin at kung meron po tayong mga ordinary treatment dyan, pwede pong lagyan or di kaya conditioner. Pagkatapos niyan, ibo-blower na po natin ng bonggang-bongga at yun, papadaanan po rin natin mamaya ng kaunting plancha. So yan guys, pagkatapos po natin magbanlaw, i-blower po natin ng maligamgam na init lang po. Huwag masyadong mainit para hindi mag-dry ang buhok ng ating kliyente. At pagkatapos po natin itong i-blower, kung maituyo na, ay padaanan natin ng kaunting plancha at huwag din po masyadong mainit ang plancha natin guys ha, kasi it's not necessary naman talaga na i-planchahin pa po natin, pero kailangan lang po natin siya padaanan ng kaunti para yung mga nag-wave na part, kasi minsan guys sa pagkakalagay po natin ng neutralizer
minsan nababaluktot ang buhok. So kailangan, ang purpose po guys ng pagpaplansya ay para mapadaanan siya at maunat uli.